Hindi mo deserve ang buhay na ito sapagkat sa dinami-dami ng ginawa mo at sinakripisyo mo. Kung ganun din ang ginawa niya at sinakripisyo niya, ang taas na ng narating ng inyong pamilya. Importante na tayo magtulong-tulungan kasi hindi ine-intend ng Panginoon na ang lahat ay kayanin ng nag-iisa lang. Paano kung ganito ang makita nyo? Ano sa palagay nyo ang mangyayari kung ang lahat ng responsibilities sa pamilya o sa anumang samahan ay maisesentro, maiko-concentrate at maibibigay sa nag-iisang tao lang? Siya ang lahat ng gagawa at mag-iintindi. Samantalang yung mga nakapaligid sa kanya, John Michael lang. Nandyan lang pag may kailangan. John Michael. Ang hirap noon. Kalbaryo para sa nag-iisa yun. Pero siya lang po bang maapektuhan? Siya lang po bang magsasuffer? No. The whole family. The whole group. The whole community. So importante na tayo magtulong-tulungan kasi hindi ine-intend ng Panginoon na ang lahat ay kayanin ng nag-iisa lang. We are better together. Katulad po dito sa parokya at sa ibang mga parishes, nandong may parish priest. Nag-iisa po ako dito. Pero may PPC, may SPPC, may mga commissions. Halimbawa, Commission on Liturgy. Silang bahala sa worship, sa pagsamba. Ayan. Commission on Temporal Goods. Sa pananalapi, sa finances, sa mga ari-arian ng ating simbahan. Ayan. Commission on Family and Life. Sa mga matters concerning our families. Commission on Social Media. Isipin po ninyo, kung ako pa ang lahat, ang pangunahing mag-aasikaso ng lahat ng mga komisyon na yan, anong mangyayari? Konsumisyon ng labas ng lahat ng yan. Magmimisa pa ako sa buhay sa patay. Magbe-bless pa ako. Magpapakumpisal pa ako. Magpapakounseling pa ako. May kinakausap na mga tao. At ang maraming mga nagsisimba, lalong-lalo na dito, hindi lang naman sapat na sila yung makapagsimba, picture pa. Isipin po ninyo, kung lahat ng yan, ako lang. Wawa naman si Father. Wala na nga love life. Wala pang pahinga. Mawa na. Pero pag nagkaganon, hindi lang ako ang wawa, pati rin kayo. Kasi maapektuhan ng aking ministeryo. Hindi ko maibibigay yung service ko 100% sa inyo. Siguradong meron akong ma-overlook. Siguradong meron akong makakalimutan. Siguradong ma-shortchange ko kayo. Kaya importante, ayan, nandyan din ang mga madres. Salamat sisters. Meron akong mga katuwang. Kahit paano gumagaan. Pero, bagamat, as I said, ganito sa lahat ng mga simbahan, ideally, kulang pa rin po. Ang galing nung sinabi ng Panginoon, si Lord talaga, hindi pa nangyayari, alam na niya. Ang sabi niya, saganang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. The same thing is true until now. The harvest is abundant, but the laborers are few. Kaunti pa rin ang nagpapare, kaunti ang nagmamadre, kaunti ang mga naglilingkod sa simbahan. Isipin po ninyo, madalas ito, sorry pero madalas ang nag-o-offer ng service sa simbahan yung, sorry. Di ba? Pag hindi naman nawala, nag-retire na sila, sino bang mapalit? Yun ang problema. Kaya parami ang mga kinakailangang gabayan, naliligaw ng landas, kinakailangang makilala nila si Kristo. Maraming mga Katoliko hindi nagsisimba. Ang nangyayari, nag-i-improve tayo sa quantity, pero left behind ang quality. Sipin po ninyo, last year nag-celebrate tayo 500 years of Christianity. Mas marami sigurado ang Katoliko ngayon kaysa noon. Pero ang tanong, mas mabuti kaya ang mga Katoliko ngayon kaysa noon? Quality. Mahirap i-gauge ito, pero ganito na lang ang sagutin po natin para dito. Yung mga mahalagang aral ng simbahan, the sacredness of life. Kamusta tayo dito? Pinapahalagahan na ba talaga natin ang buhay? Marami sa inyo. Nung kasagsagan ng EJK, okay lang yan. Buti nga sa kanila. Lipulin na sila. Katoliko ka. Marami pa rin ang nagpapa-amort. Truth, katotohanan, upholding this. Hindi ba ngayon nauso ang fake news? Ngayon malakas ang puwersa ng peking balita.
Kung sino pa yung nasa totoo, siya pang bumabaluktot. Kung sino pang sinungaling, siya pang walang takot. Generosity, pagbibigay. Yes, nagbibigay tayo. But until to what extent? Lahat ba tayo? Majority ba ng mga Katoliko? Bakit ang laki ng agwat pa rin ng mahirap at mayaman? At bakit marami pa rin corrupt? Yung mga namumuno sa atin, galing yan sa mga exclusive schools. Mga Katoliko yan. Kung hindi man Katoliko yan, mga born again, mga Protestante yan. Bakit ganon? Eto pa, in relation with this, paggalang, man lang, sa mga pastor, ministro, pari, ng simbahan. Tama, meron kami mga kahinaan. Pero sinasabi sa banal na kasulatan, huwag niyong sasalingin yan. Ako ang bahala dyan, ako bahala magparusa dyan. Pero kayo, huwag niyong sasalingin yan. Paggalang man lang. Hello? Ito na tayo. 500 years na tayo. Pero ganito ang kalidad ng ating pagiging Katoliko. Sige nga, isipin natin, is this the quality of life that we expect and that we deserve after 500 years? Ito ba yun? Alam ko, sandamakmak dito ang Katoliko sa bansang ito. Pero ramdam mo ba? Ramdam ba natin na Katolikong bansa ito? Sinong dapat sisihin? Ba't ganyan kayo makatingin? Oo, kami. Pero hindi lang kami. Pag sinabing simbahan, hindi lang pari iyon. Kaya nga, si Kristo, tumawag ng 12 disciples. Ngayon, ano ang napakinggan po ninyo? Tumawag din siya ng 72 disciples. Hindi lang kami, kasama kayo. Lahat tayo, may kanya-kanyang tungkulin dito. Hindi inintend ng Panginoon na kayanin namin ang lahat ng ito. Better when we are together. Ang mahirap sa atin, iniisip natin ang pagpapakabanal para lamang sa mga pare at madre. Hindi para sa atin lahat ng ito. Iniisip natin, kung ano lang yung matatanggap natin, hindi kung ano yung dapat na exhibit, i-bear witness, ibahagi natin sa buhay natin. Nahirati tayo doon. Para tayo mga bata, alagain. Pero hindi tayo dapat manatiling bata. Nakakita na po ba kayo ng medyo malaki na yung bata, dumededi pa? Di ba awkward yun? Sabihan natin, ano ba? Hindi ka na bata. Kasi hindi lang awkward yun eh. Gastos din yun eh. Hindi lang gastos yun eh. Dapat nagmamature na yun. Dapat tumutulong na yun eh. Di ba? Awkward. Ayaw natin yan. Malaki na yung bata. Dumededi pa. Ayaw natin kanya makita. Paano kung ganito makita nyo? Gatas talaga to. Gusto nyo? Kung makatanggi naman yon, hiya naman ako? Mas awkward. Mas awkward at mas pabigat. Handa mo na eh. Dede pa, gastos. Hindi ka ba mag-mature enough, maging man enough para tumulong sa pamilya mo? Di ba? Alalahanin niya, pabigat pa. Bakit ko pinakita ito sa inyo? Hindi lang para magpatawa, para pare-pareho tayo makonsensya. Bakit? Sinasabi sa letter to the Hebrews, chapter 5, 13 to 17. Kayo dapat ay nagtuturo na ng salita ng Diyos, pero bakit hanggang ngayon, nahihirati pa rin kayo na tinuturuan lang kayo? Kayo dapat ay kumakain na ng mga solid food. Bakit ngayon, hanggang gatas pa rin kayo? Application? Yung mga bata literally at yung mga bata figuratively when it comes to our faith, yung mga neophytes sa ating faith, kamakailan lang nagsimba, kamakailan lang nagising sa katotohanan, alagain pa yan. Okay, feed them. Sige, parang gata. Sige, okay lang. Wala mo ng ambag. Sige, kahit magkamali pa yan paminsan-minsan, okay lang, maintindihan mo. Neophyte bata Pero tayo na matagal ng Katoliko, tayo na matagal ng nagsisimba, tayo na napakarami ng narinig ng mga salita ng Diyos na touch tayo at pinagnilayan natin ito. Tayo, dapat mas mature na tayo. Dapat pag-uwi ninyo sa inyong mga bahay, parang mga pari na kayo, hindi naman yung magsasermon sa salita, kundi yung magsasermon sa buhay, sa gawa, sa halimbawa. Yun ba ang generosity nyo? Hindi lang para sa sarili nyo, to the most sa pamilya ninyo. No! Dapat ito'y nararamdaman ng ibang tao sa pamayanan ninyo. In simple words,
Dapat may impact na kayo sa pamilya ninyo, sa pamayanan ninyo, at sasabihin ng mga tao, ang buti ng taong yan, ang bait-bait niyan, wala akong masabi dyan. Ganon ang iniisip at ine-expect para sa atin ng Panginoon. Isipin po ninyo, kung halos lahat ng Katoliko ganito, nagpapakabuting tao, ay, napakalayo na ng narating ng bansang ito. Kung nagtutulong-tulong talaga tayo. In the same vein of thought, kung lahat ng miyembro ng pamilya mo, responsible. Ganda nun. Kung pareho kayo ng pangarap ng asawa mo para sa mga anak ninyo, at dahil dito, mas malaki man ang sweldo mo sa kanya, at least nagsisikap siya. Para maabot ninyong pareho, teamwork, ang pangarap ninyo para sa inyong pamilya. Yung wala siyang bisyo, yung hindi siya magna-number 2, yung walang magiging mga balakid sa pagkasama ninyo. Ganda nun. Kung ang lahat ng mga anak mo nagsisikap talagang mag-aral. Kung hindi mo na masyadong bumabarkada. At kapag nakapagtapos ay tutulong sa'yo, sa mga kapatid nito. At kung magpamilya man ay hindi naaasa sa'yo, hindi man makapagbigay, hindi na lang kukuha mula sa'yo. Kung nandun ang suportahan ng mga magkakapatid, ng mga anak mo, napakalayo na sana ng narating ng pamilya ninyo. Sabi ko kanina, after 500 years of Christianity, is this the quality of life that we expect and that we deserve? After 500 years, kamusta naman yung million years mo ng paghihintay, ng pagiging responsible ng iyong mga mahal sa buhay, upang tumulong sana, upang magbago sana, upang mag-ambag sana, kahit kaunti lang. Tagal na, di ba? Hanggang ngayon wala pa. Sakit sa bangus. Kasi hindi yan yung in-expect mo. By this age, by this time, ito na yung pangarap mo. Dapat ito na yung narating ng pamilya ninyo. Ba't wala pa? Kasi may setback. May hindi sumuporta. May hindi gumawa ng responsibility niya. At hindi mo deserve ang buhay na ito. Sapagkat sa dinami-dami ng ginawa mo at sinakripisyo mo, kung ganun din ang ginawa niya at sinakripisyo niya, ang taas na ng narating ng inyong pamilya. I feel for you. Marami kong na-encounter na ganito. Pero isa lang ang payo ko sa kanila at sasabihin ko din sa iyo. Do not give up. Don't give up on your dream for your family. Father, iniwan ako ng asawa ko. Father, irresponsable yung mga anak ko. Ano bang pangarap para sa pamilya? Your family cannot afford anymore to have another setback. Kung naging irresponsible siya, huwag mong gayahin. Kung naging unfaithful siya, huwag mong gayahin. Kung naging selfish siya, huwag mong gayahin. May katulong ka pa. Sino? Ang Panginoon ang siyang nagbigay ng pangarap na yan sa iyo. Ini-encourage ka niyang magpatuloy, tutulungan ka niya, maniwala ka. Alam mo yung kantang, if we hold on together, I know our dreams will never die. Don't let your dreams die. Hold on to God. At kung ano ang kakulangan ng iba, pupunan niya. Kasi hindi siya papayag na mauwi sa wala ang lahat ng pangarap niya para sa inyong pamilya. Kung ayaw nila, sumikik. Pero, at the end of the day, and even at the end of your life, wag mong sisisihin ang sarili mo. Kung ito lang yung naabot mo para sa pamilya mo, kung hindi mo fully at kung hindi mo agad naabot ang pangarap mo para sa pamilya ninyo. Bakit? Nag-iisa kayo. You can only do much. Lalo pa kung may tumalikod sa responsibilidad nila. Basta ang mahalaga, gawin mo ang iyong tungkulin. At gawin mo rin ang tungkulin na iniwan ng iba hanggat kaya. Tama po, pwedeng hindi kumpleto ang resulta. Pwedeng maging kulang ang suporta. Pero mahalaga, lumaban ka ng sobra. Yun ang mahalaga sa kanya. Hindi ko alam kung napupunan niyo ako, kanina pa ako umiiyak. Kasi aalis yung kapatid ko, bunso. Mag-abroad na naman siya.
Ito pare-pareho tayo magkakapatid, nag-asawa tayo ng maaga. Don't get it wrong, hindi ako nag-asawa ng maaga. Pero tinali ko agad yung sarili ko sa Diyos. Di naman ako tumulong agad sa pamilya. Yung mga kapatid ko ganun din. Pero tanging yung bunso namin, ayan yung girlfriend niya. Pwede na silang mag-asawa pero hindi pa rin. Tol, pwede na, ha? Pero salamat. Yung mga ganun ba? Yung mga may iisip, hindi yung sarili nila, kundi yung pamilya. Pag may ganun, nako, napakaswerte ng pamilya. At wag kang mag-alala, kung sino ka man, tutulungan ka niya. Aabutin ninyong dalawa ang pangarap ninyo para sa inyong pamilya. Salamat. Salamat sa mga taong ganito at mabuhay kayo.